Sinak. Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. Nitong umaga, Sir Red, ay hindi ko talaga malilimutan sapagkat sa lahat halos na mga masasabi kong episode ng aking sleep paralysis ay ito na marahil ang pinaka nakakatakot. Baka sabihin ninyo, Sir Red, ay kinopya ko lamang ito, pero swear to God, lahat ng mga babanggitin ko, lahat ng mga susunod na kaganapan ay kaninang umaga nangyari. Dumating ako ng maaga sa opisina at pagtingin ko nga sa aking orasan ay 6:15 pa lamang iyon. So nagdesisyon na ako na matulog pa ng kaunti dahil sobrang antok pa ako mula sa pag-inom ng gamot kagabi para sa aking pamamantal. Una akong nakaidlip sa aking desk at makalipas ang ilang minuto, ginising na ako ng aking katrabaho at katabi na itago na lamang natin sa pangalang Ma'am Jel at iminungkahi na matulog na lamang ako sa ibang kwarto. Mas malamig daw doon at hindi ako mapapansin ng ibang mga kaopisina namin. Kaya sinunod ko ang kanyang payo at natulog nga ako doon sa isang bakanteng kwarto. Pagkatungo ko doon, agad ay hinanap ko na ang isang swivel chair at doon ay naupo na at muli ay yumuko sa table para ipagpatuloy ang aking idlip. Ang mga susunod na kaganapan, Sir Red, ay nangyari na sa loob ng aking panaginip habang ako ay himbing na natutulog. Basta't nagising daw ako sa tunog ng isang malalim na boses at sa kanyang mga salita para siyang nagmumura. Ang unang pumasok sa aking isipan, marahil ay nadatnan ako ng bagong dating kong boss. Naalala ko na lamang na pilit kong ibinabangon ng aking sarili. Noong una, hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin hanggang ang tunog na aking sumunod na napapakinggan ay parang karitmo na po ng pagdarasal ng Aba Ginoong Maria. Hindi ko alam ang eksakto ng nangyari dito pero kinikilabutan na po ako noon. Dito ko na-realize na nasa loob ako ng panaginip. Kumbaga, nagising ako pero nasa panaginip pala. Nung unay inisip ko na totoo talaga na nagising ako. Ang eksena na talagang humigop sa akin ng buhay ay yung paulit-ulit na nangyayaring ito. Basta't naging malinaw na sa akin yung malalim na boses na parang nanggagaling sa isang madilim na sulok ng kwarto kung saan ako naiidlip. May nadinig din ako na mabibigat na mga yabag, may iba pa nga na kumakalansing na animoy kadenang hinihila at hindi lamang yun. Parang may naggagargling. Parang may nagmumumog talaga, Sir Red. Sabihin nyo ng OA ako pero alam ko na gawa na ito ng demonyo. Sinubukan ko sa abot ng aking lakas na makalabas ng kwarto pero hindi ako pinapayagan ng aking panaginip. Para akong nasa loop. Kung tama ang aking pagkakatanda, inulit ko ang parehong eksena ng 2 beses. Nagising ako, nadinig ko ang malalim na boses na nakakatakot, lumabas ako ng kwarto, tapos nagising ulit, tas narinig ko na naman yung boses na iyon at yung mga mabibigat na mga yabag hanggang sa nararamdaman ko na ang pagkapagod. Hingal na hingal ako, hanggang sa makikita ko na naman muli ang aking sarili na naroroon pa rin pala sa parehong upuan. Nararamdaman ko na kaya ko nang maigalaw ang isang bahagi ng aking katawan kahit nanginginig talaga ako. Naalala ko pa nga na sinubukan ko pang sapukin ang sarili ko para magising sa panaginip, pero kahit na paulit-ulit kong sinasampal ang sarili ko noon
ay hindi ko talaga maramdamang tumatama ang mga palad ko sa aking mismong muka. Nakakatakot dahil isa pa na eksena doon, Sir Red. Alam kong nakabuka ang aking bibig. Alam kong sumisigaw ako. Sinusubukan ko talagang makaalis sa tila walang katapusang laban na iyon. Hanggang sa nabulunan ako at umubo. This time ay nagising na ako talaga ng totoo. Agad ay lumabas ako ng kwarto at humihingal pa nga ako. Alam kong napansin ako ni Ma'am Jel pero hindi ko na nasagot ang kanyang tanong. Pagkatapos nun ay naghilamos muna ako sa CR at kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Iniisip ko kung nasa realidad na nga ba ako. At tama. Nandirito na ako sa totoo. Sa totoong mundo. Bumalik ako matapos kong maghilamos at magpunas ng muka. Sa puntong iyon ay umupo na ako sa aking upuan at sinubukan ko nang kalmahin ang sarili. Gusto ko sana na pag-isipan pa ng mabuti kung ano ang mga nangyari, pero kailangan ko nang magsimula ng aking araw. Hanggang sa nung gabi, dito ay aking napagtanto na hindi kaya't epekto lamang ito ng gamot na ininom ko nung isang gabi. Pinayuhan kasi ako ng aking ina na uminom ng gamot na siya pong magpapatrigger ng aking antok hanggang sa mag-umaga. Sumakay ako ng angkas papuntang trabaho at sa totoo lang ay muntik na nga akong makatulog ng ilang beses habang nasa biyahe. Iniisip ko rin, Sir Red, na maaaring yun din yung naging dahilan kung bakit ramdam ko pa rin ang pagkaantok kahit nakapasok na ako sa aming opisina. Hanggang sa napagtanto ko na rin na talagang pagod na pagod lamang yata ang aking katawan. Kulang sa tulog, kulang sa tubig at marahil ay yung pagpapalipas ko rin ng gutom dahil hindi po ako nag-aalmusal. Bukod pa riyan, ang experience kong ito ay isa na marahil sa mga nagpapaikot-ikot na mga kwentong multo sa lumang gusali na isa sa mga pinakamatatanda na sa Ortigas. Nangyari ito, Sir Red, nung nasa May Kawayan, Bulacan pa po kami nakatira. Ayoko nang masyadong mag-dwell tungkol sa broken family namin pero si mama kasi noon ay nakatira sa Valenzuela habang kami naman ay nasa puder ng aking ama. Isang linggo lamang kaming nagbakasyon sa tinutuluyan ni mama sa Valenzuela kaya bale si papa lang talaga ang naiiwan sa bahay namin na matatagpuan sa May Kawayan. Taxi driver po si papa kaya tuwing makalawa lang siya nasa bahay. Isang buong maghapon po siya sa pamamasada at isang buong araw ding nagpapahinga sa aming bahay. So hindi ko na patatagalin. Pag-uwi namin sa May Kawayan, araw iyon ng linggo. Binati ako ng kapitbahay namin na isa pong public school teacher. Tinanong po niya ako kung anong oras daw ba ako nakapasok ng bahay dahil raw matagal akong pagbuksan ni Papa ng pintuan dahil oras na daw ng gabi nung araw na iyon. Nagulat na lamang ako dahil nung araw lang na yun kami umuwi at si Papa ay wala din sa bahay nung gabi na mangyari ang sinasabi nung kapitbahay namin. Nagbiyahe o nasa pamamasada po si Papa nung gabing yun. Kinilabutan lang ako sa sinabi ng kapitbahay namin na iyon na alam ko naman, Sir Red, ay hindi naman magagawang magsinungaling o gumawa ng eksena para lamang magpapansin. Ang sabi niya, ako daw mismo ang nakita niya nung gabing iyon na kumakatok sa pinto ng bahay namin. Nakatitiyak daw siya dito, Sir Red, dahil ang sabi pa niya, tumingin pa nga daw po yung nanggaya sa aking itsura sa kanya. As in tinitigan lamang daw siya
Yun nga lang, nawirduhan siya sapagkat hindi daw ako sumagot. Kinagabihan ay nilagnat yung kapitbahay naming teacher. Pinatawas siya ng kanyang asawa dahil naniniwala sila na ibang nilalang ang nakita ng asawa niya. Aminado ako na meron talagang ibang nilalang na nananahan sa compound namin dahil marami pong talahib at malalaking puno sa likuran. Maging kaming tatlong magkakapatid ay natatakot din sa bahay kapag wala si Papa, lalo na't kami lamang ang matutulog doon. So sa sinabi ng kapitbahay naming teacher na nakita nga raw niya ako, ang konklusyon ni Papa ay maaaring tinatakot lang daw ako noon para hindi ako matulog sa bahay namin. Sa katunayan ay habang ginugunita ko ito tinatype si Red, bumabalik sa alaala ko ang kilabot. Ilang araw lang kasi mula na mangyari yun, ako naman ang nakaranas ng same senaryo. Gabi na kami nakauwi ng dalawa kong kapatid galing sa pinaglalaruan namin na computer shop, saka ko lamang naalala na may pinapalaba pala si Papa. So kumain muna kami magkakapatid, nagpahinga na sila, natulog na rin sila sa sala dahil nga sa takot na kung matutulog kami sa kwarto ng sama-sama ay baka multuhin din kami, lalo't wala pa si Papa ng oras na iyon. So madaling araw na ako nagsimulang maglaba at natapos na nga akong magbanlaw bandang 3:00 ng madaling araw. Nang malapit na akong matapos sa pagsasampay, ewan ko ba kung bakit na magnet ang aking mga mata sa bintana ng bahay namin. Napansin ko kasi na umawagayway yung kurtinang puti namin doon kung kaya't natatanaw ang loob ng aming bahay. May ilaw din doon nung oras na yon. Nakita ko po talaga si Red, yung bunsong kapatid kong lalaki na naroroon nakadungaw sa bintana habang nakatingin sa akin ng pagkatalim-talim at nakita ko pa ng klaro kung paano siyang ngumisi at bigla na lamang umalis sa bintana. Sa isip-isip ko, paanong papasok sa kwarto yung kapatid ko? Numero 1 takrutin yun. So dali-dali akong tumakbo papasok ng bahay na kilabot talaga. Alam kong hindi iyon yung kapatid ko. Hanggang sa pagbukas ko nga ng pinto, doon ay nakita kong himbing na natutulog ang mga kapatid ko, lalo na yung nakita kong bunso kong kapatid na lalaki na sumilip sa bintana. Ginising ko na lamang ang aking kapatid dahil natakot talaga ako. Yung kapatid kong lalaki naman ay bigla ding umiyak dahil naalimpungatan siya. Hindi pa po dito nagtatapos ang lahat, Sir Red, na mga karanasan namin nung kami ay nakatira pa doon. Kayo na pong bahalang mag-ayos at sana ay maisali ito sa isang compilation. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel, Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.